Raya, totoo ba? Totoo bang aalis ka na? Iiwan mo na ako? Tatalikuran mo na kami ni Mama. Maya, ano bang sinasabi mo? Hindi ko kayo tatalikuran. Sino bang may sabi niyan? Aalis ka na. Iiwan mo na kami. Siguro ayaw mo na sa amin. Sa akin. Kasi hindi na ako ang dating Maya. Ano? Ano bang pinagsasabi mo, Maya? Bakit naman ako aayaw sa'yo, ha? Ay, ayos ka lang ba? May sakit ka ba? Wala. Pero yung nakita natin, Raya, totoong nakita natin kagabi. Natatakot ako. Huwag mo na akong iiwan, please. Dito ka na lang. Natatakot ako. Natatakot ako para sa amin ni Mama. Maya, sorry. Pero, buo na ang desisyon ko. Kung ano man ang kinatatakutan mo, huwag mong hayaang manaig yun. Huwag kang paaapekto. Wala tayong nakita kagabi. Maya, anong ginagawa mo? Aray, bitiwan ang braso ko. Nasasaktan ako. Maya, ang talim ng kuko mo. Bakit ganyan ka makatingin? Maya! Sa dami ng mga kwentong aswang sa probinsya, may narinig na ba kayo tungkol sa mga aswang na mimili ng taong pagpapasahan nila ng pagiging aswang? Paano kung ikaw ang napili ng isang aswang na pasahan ng sumpa nito? O di kaya, ang iyong nobya o nobyo? Paano kung tanungin ka ng aswang kung tatanggapin mo ba ang pagiging aswang kapalit ng isang gantimpala? Gagawin mo ba? I-comment niyo sa baba ang mga sagot ninyo at magbabasa po ako. Kung gusto niyong malaman kung anong kinatatakutan ng kakambal kong si Maya at ayaw niya akong payayagang lumuwas ng syudad, pakinggan niyo ang kwento ko hanggang dulo. Dear Madam Venus and Aswang Diaries, itago niyo na lang po ako sa pangalang Raya. Laki po akong probinsya, pero ang puso ko ay nasa syudad talaga. Mas gusto kong maging city girl kaysa maging probinsyana, kaya naman nang magkaroon ako ng pagkakataong umalis ng probinsya at makapag-aral sa syudad, ay talagang kinuha ko na. Dumating kasi ang tiyahin naming si Tita Eliza. Kailangan niya raw kasi ng kasama sa bahay niya at mag-isa lang siya. Isa pa man ay gusto niya raw tumulong sa amin. Dapat nga kaming dalawa ng kakambal ko ang pag-aaralin niya, pero ayaw ng kapatid ko, kaya ako na lang ang sumama kay Tita Eliza. Simula noong nag-aaral ako sa syudad, ay hindi na rin ako nakauwi pa sa probinsya namin. At lahat ng update ko tungkol kina Mama at sa kakambal ko ay kay Tita Eliza ko na lang kinukuha. Ibang-iba na ang mundo ko. Hindi ko akalaing kailangan ko pang balikan ang nakaraan. Yaya Maria? Ay, nako, sa wakas. Lumabas ka na rin. Ay, Diyos ko naman. Kanina pa ako naghihintay rito. Ang ngawit ng puwet ko kakaupo dito sa bench. Ano po ba kasing ginagawa niyo rito? Hindi naman pumasok si Jordan. Tinext ko nga. Ni isa sa mga text ko, wala namang nireplyan. Sabihin mo nga, nagtatampo na ako Abay talagang hindi makaka-reply yun sa'yo. Pinagalitan na naman ng mga magulang. Nalaman na nagpalawan kayo kasama mga kaibigan nyo nung wala sila dito sa bansa. Kaya yon, pinagalitan. Alam mo namang masama ang dugo ni Ma'am sa relasyon nyo. Isa pa, may sakit ang alaga ko kaya hindi nakapasok. Po? Anong nangyari kay Jordan? Trinangkaso. Ayun, nasa kwarto lang niya at halos hindi na nga makabangon. Nananakit ang katawan at ulo. Pinapunta niya ako rito para sabihin to sa'yo at iabot tong gift niya daw sa'yo. Mansarin niyo raw. Yaya, gusto ko siyang puntahan. Nasa bahay ba sina tita? Ay malabo yan, Raya. Huwag mo nang ipilit. Mas lalo kayong di pagkakatiwalaan yan pag sinuway niyo ang utos ng mga magulang ni Jordan. Tsaka di ba dapat hiwalay na kayo? Ay Diyos ko namang mga bata kayo. Alam mo, tara na nga. Samahan mo na lang nga ako. Hoy! Teka lang, saan tayo pupuntang bata ka? Bibilhan ko pa ng gamot ang alaga ko't mamamalengke pa ako. Oh, edi sama na lang po ako sa inyo. Bibili ako ng prutas para kay Jordan. Tapos ito may regalo din ako para sa kanya. Please, sige na po. Nag-aalala ako sa kanya Ay, siya, sige na nga. Pasalamat talaga kayo ni Jordan at malakas kayo sa akin.
At sana intindihin mo na lang din si Ma'am. Natakot na lang din yon matapos mabuntis ang ate ni Jordan. Dahil hindi sila naging mahigpit. Ayon, hindi na talaga nakapagtapos ng pag-aaral. Nag-aalala lang yon na baka makabuntis si Jordan. At saka ikaw, babae ka pa naman. Ikaw ang magiging dehado pag nabuntis ka. At hindi ka pa nakakapagtapos. Konting-konti na lang naman kasi graduation na. Hindi nyo pa mahintay ng alaga ko. Yeah. Behave po kami ni Jordan, okay? Promise ko yan sa iyo. Hindi kami gagawa ni Jordan ng bagay na makasisira sa tiwala niyo sa amin. Ay, oo na. Teka, yan ang jeep. Halika na. Sumakay kami ng jeep ni Yaya. Nasa kalagitnaan kami ng daldalan ni Yaya nang biglang may maramdaman akong kakaiba sa paligid. Bigla na lang parang may umihip sa batok ko. Tapos parang may nakatingin sa akin. Kinapa ko ang aking batok pero wala naman akong nakapang kung ano. Oh, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Wala po. Akala ko lang may umihip sa batok ko eh. Ano? Teka, paanong may iihi? Pinasa dulo ka naman itong jeep. Pagpagan mo. Ha? Paano pagpagan? Anong papagpagan ko, ya? Yung batok mo, pagpagan mo. Bakit? Baka mamaya kung anong umihip dyan. Baka maging aswang ka. Yaya, nasa syudad tayo, aswang ka dyan. At paano ako magiging aswang sa pag-ihip lang sa batok? Hello? Basta. Teka lang, nandito na pala tayo. Para po! Bilisan mo na, baba ka na. Teka lang naman po, no? Ya, anong ibig mong sabihin kanina? Bakit yung pinapagpagan yung bato ko? Anong connect sa aswang? Alam mo kasi, may mga paniniwala sa amin noon na pwedeng maisali ng pagiging aswang sa pamamagitan ng haplos, pag-ihip sa batok, at pagbibigay ng pagkain. May iba pang ang paraan dyan eh. Alam mo yung pinapasahan ng kung anong galing sa loob ng aswang. Kaya dapat mag-ingat ka sa mga ganong bagay. Lalo na kung hindi mo kilalang tao. Kapag bigla ka nalang hinaplos ng isang estranghero, abay haplosin mo rin pabalik at nang hindi ka mahawa. Pag may umihip naman sa batok mo, pagpagin mo rin kaagad. At huwag na huwag kang tatanggap ng pagkain mula sa mga taong hindi mo kilala. Lalo na kung nasa isang bagong lugar ka. Seryoso ba? Naniniwala pa rin po kayo sa mga ganyan hanggang ngayon? Abay bakit hindi? Anong tingin mo sa mga aswang? Para bang sinasabi mong may expiration date ang mga yon na sa isang iglap ay mawawala na lang? Ay nako Raya, mag-iingat ka. Hindi ka dapat makampante. Hindi natin alam. Baka isa na pala sa mga nakakasalamuha natin dito ay mga aswang. Yayang. Oo na. Mag-iingat na. Mabili na nga lang tayo ng kailangang bilhin. Prutas lang din naman ang bibiling ko rito. Halos mag-iisang oras din kaming namili ni Yaya Maria, Madam Venus. Pagkatapos, mag-isa na akong umuwi kasi sinundo siya ng driver nila. Pababa na ako ng jeep nang biglang humangin ng malakas. Napatingin ako sa paligid pero wala namang tao papasok ng subdivision. Bumuntong hininga na lang ako at nagtuloy sa paglalakad. Napalunok ako kasi nandoon na naman yung pakiramdam na parang may sumusunod at nanonood sa akin. Parayang lingon ko pero wala namang tao. Sa sobrang kaba, napatakbo ako. Ano ba naman to? Bakit parang mas lumayo ang bahay ni tita? At bakit ang daming aso dito? Ay, okay Raya, malapit na. Malapit ka na. Raya? Tita! Oh my gosh! Bakit naman po kayo nanggugulat? Bakit para kang hinahabol ang aso? Bakit ka tumatakbo? Kasi po, parang may humahabol sa akin eh. Ano? Sinong humahabol sa'yo? Ewan ko po. Basta ang weird, tita. Pagbaba ko ng jeep, nakaramdam ako ng parang hangin. Tapos pakiramdam ko rin ay parang may nagmamasid sa akin. Nakakatakot kaya ayun, napatakbo ako. Akala ko nga po hahabulin din ako ng aso kasi tinatahulan ako eh. Diyos ko. Tita? Okay ka lang po ba? Teka, bakit parang mugto ang mga mata mo? Umiyak ka ba? Anong nangyari? Ang mama mo, Raya. Diyos ko, ang mama mo. Bakit? Anong nangyari kay mama?
Wala na siya, Iha. Patay na ang mama mo. Pero mukhang siya na rin mismong nagpaalam sa'yo. Ano? Patay na si Mama? Oo, Raya. Para akong pinagpaksakan ng isang malaking bagay sa narinig. Napahawak ako sa aking dibdib at natulala saglit bago bumuhos ang masasaganang luha. Nablangko ang isipan ko at parang bumalik sa akin lahat ng alaala ko kay Mama. Niyakap ako ni Tita at nag-iyakan kaming dalawa. Hindi ko alam kung ilang oras kaming nag-iyakan hanggang sa wala na yatang luhang mailalabas pa ang mga mata namin. Kaya natulala na lang din kami sa kawalan sa sala. Kailangan nating umuwi. Last day na lang naman po ng exam ko bukas. Pwede tayong dumiretso na ng uwi. Pwede namang kinabukasan na lang pagkatapos ng exam mo. May aayusin lang ako sa tindahan. Okay po. Tita, totoo po ba yung kapag may malamig na hangin yumayakap sa'yo, pwedeng mga mahal mo yun sa buhay na namayapa na? Siguro, Iha. Yun ang sabi nila. Baka nga po. Si Mama yung naramdaman ko kanina. Baka binisita niya ako kaya pakiramdam ko. Parang may nagmamasid sa akin. Ano po bang kinamatay niya? Anong nangyari? Di ba wala naman po siyang sakit? Yan ang hindi ko pa rin alam ang detalye. Nagmamadali kasi si Kapitan nang tumawag sa akin. Kaya mas mabuting magpunta na tayo kaagad roon. Si Maya, kawawa naman ang kakambal ko. Raya, huwag kang mag-alala. Kukunin natin si Maya. Magkakasama na kayo at dadali natin siya rito. Ayun na naman po yung hangin. Raya! Jordan? Okay ka na ba, ha? Natanggap mo ba yung mga prutas na pinabigay ko kay Yaya? Kinain mo ba yun? Uminom ka ba ng gamot? Hoy, sagot! Paano naman ako sasagot? Sunod-sunod agad ang mga tanong mo. Sorry, nag-alala lang ako eh. Okay lang. Payakap naman. Namiss kita eh. Teka, sandali nga. Ano nangyari sa mga mata mo? Kinagat ba yun ng bubuyog? Umiyak ka ba? Yun sanang sasabihin ko sa iyo eh. Ite-text sana kita kung hindi ka pumasok ngayon. Anong ibig mong sabihin? Anong nangyari? Jordan, si Mama, wala na siya. Patay ng mama ko. Ano? Raya, I'm sorry. Hindi ko malang siya nakita ulit. Hindi mo malang nakilala si Mama. Okay lang. Alam ko namang nakikita tayo ni Tita ngayon. Siguradong kilala na rin ako nun. Yan ang pupuntahan natin ni Tita bukas. Uuwi muna kami sa probinsya. Okay. So, teka. Doon kayo hanggang matapos ang break? Baka, hindi ko alam kung gaano kami katagal dun eh. Pero, baka nga buong break ko eh, doon muna kami. Kailangan naming asikasuhin ang mga naiwan ni Mama. Tapos yung kambal ko pa, kailangan ko siyang damayan. Gusto ko rin kasing isama na siya rito eh. Mapapakilala ko na rin siya sa'yo. Tama. Yung kakambal mo, at least. Hindi ko man nakilala si Tita. Makikilala ko naman ang kakambal mo. Other half mo yun. Excited na ako. Kung makukumbinsi ko siyang sumama rito. Bakit? Bakit hindi naman siya sasama sa'yo? Hindi ba kayo okay ng kapatid mo? Parang gano'n na nga. Ayaw kasi na umalis ako ng probinsya kaya, ayun. Ilang taon na rin naman ang lumipas. Sigurado akong magkakabati na rin kayo. Mas kailangan nyo yung isa't isa ngayon. Excited akong makita ang future sister-in-law ko. Sigurado ka ha. Of course. Itagha mo sa bato. Magiging tayo sa uli. Tsaka, ilang buwan na lang naman at kagraduate na tayo. Thank you sa pagpapagaan ng loob ko. Grabing hangin ah. Raya, okay ka lang? Oo. May hinanap ka ba? Sinong nililingon mo dyan? Wala.
May naramdaman kasi akong parang nakatingin sa akin eh. Ha? Wala namang nakatingin sa atin ha. Wala. Baka guni-guni ko lang. Huminga ako ng malalim. Ramdam ko pa rin ang pananaas ng balahibo ko. At pakiramdam ko pa rin parang may tumititig sa amin sa malayo, kaso hindi ko lang nakikita. Naisip ko tuloy, Madam Venus, baka si Mama na naman. Sa huli ay hindi ko nalang pinansin. Nag-take muna si Jordan ang huling exam, tapos ay hinatid niya na rin ako sa bahay. Kinabukasan maaga kaming nagising ni Tita kasi ayaw naming tanghaliin sa daan at baka marami na ring tao sa bus terminal. Oh, ayos na ba yung mga gamit mo? Opo, tita. Dala ko na rin po yung backdoor at saka mga bintana. Okay, sige. Tara na. Ayokong ma-traffic at baka gabihin na tayo sa pagdating. Higit 5 oras pa naman ang biyahe natin. Teka, di ba kotse ni Jordan yun? Pinapunta mo ba rito ang boyfriend mo? Ano, kailangan in person magpapaalam? Po? Wala naman po akong sinabing pumunta siya eh. Baka kayo. Ang tagal nyo nag-usap kagabi, di ba? Ay, bakit ko naman papupuntahin ang boyfriend mo rito? Ay nako, tara na nga. Labasin na natin. Good morning, tita. Good morning, babe. Jordan, anong ginagawa mo rito? Ano? Hindi pa ba sapat yung papapaalam ko sa'yo kahapon? Nako, Jordan. Baka mamaya ay pagalitan na naman tong pamangkin ko ng mama mo. Baka magkagulo na naman. Tita, chill. Hindi po mangyayari yan, promise. Ano nga ginagawa mo rito? Well, sasama ako sa inyo. Ano? Hoy Jordan, wag kang nga magbiro ng ganyan. Oo nga, kasama ko si Yaya. Sasama kami sa inyo. Ayaw nyo nun? Di na kayo magbabas? Abay, teka. Sinong magdadrive? Ikaw? Tita, ano ba yan? Hoy Jordan, hindi ka sasama ha? Ano naman sasabihin ng mama mo kung sasama ka sa akin? Ano ba naman yan? Raya, chill. Alam naman ni Mama na pupunta akong probinsya. At doon ako magbabakasyon buong break. Kaya wala kang dapat na ipag-alala, okay? Pumayag ang mama mo na sumama ka sa amin? Ang sabi ko kay Mama, sa probinsya ni Yaya ako pupunta. Jordan, ano ba naman yan? Okay, kalma. Promise, hindi malalaman ni Mama. At saka, wala rin namang ibang nakakaalam maliban kay Yaya. Pati mga kaibigan ko, ang alam, kinayaya ko pupunta. Walang kontak si Mama sa pamilya ni Yaya, kaya mas safe, okay? Tayo lang nakakaalam nito. Mas safe to kaysa nung kasama natin ang mga kaibigan natin. Still, dapat sinabi mo sa akin kahapon na may plano ka palang ganito. Hindi yung basta ka nalang susulpot dito at susurpresahin kami ni tita. O siya, sige na. Tama na yan. Mukhang hindi na rin naman natin mapipilit itong boyfriend mong umuwi. Isama na lang natin at nang makatipid tayo sa pamasahe. Tara na. Jordan, sigurado kang kaya mo magmaneho ng 5 oras o higit pa? Yes, tita. Kayang-kaya ko po. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Tsaka, ang sarap ng tulog ko kagabi. Magpapahinga ka kapag hindi mo na kaya, okay? Huwag matigas ang ulo. Yes, ma'am. Ay nako, tara na. Kailangang maaga tayong makaalis at pakagabihin talaga tayo. Hindi pa naman alam ni Jordan ang daan. Tara na. Napailing na lang ako at pumasok na sa sasakyan. Sa passenger seat ako at nasa backseat naman sina Tita at Yaya. Pinilit kong gising ako buong biyahe kasi ayoko namang si Jordan lang ang gising habang nagmamaneho. Si Tita ang mapa namin. Buti na lang talaga at kabisado niya pa rin ang daan kahit ang tagal na naming hindi nakauwi. Sa akin kasi sobrang labo na ng daan pa uwi sa amin. Maggagabi na rin ang makarating kami sa bukana ng bayan. Ito na yata. Ay, oo nga. Parang wala namang pinagbago rito. Maliban sa mga nagsulputang tindahan, parang lahat na yata ng mga tao rito ay sari-sari store ang kabuhayan. Diretso lang po ba, tita? Oo, iho. Diretso lang. Grabe si Yaya Maria. Natulog ulit. Yaan mo na lang si Yaya. Ngayon lang ang oras niyan para makapagpahinga ng ganyan. Sa bagay. Oh, sila kapitan yun oh. Anong meron, tita?
May ganap ba ngayon? Bakit parang ang daming tao? Oo nga eh. Teka nga. Jordan, ihinto mo muna sa tabi. Lalabasin ko muna. Sama po ako. Okay, teka lang. Excuse me? Anong nangyayari dito? Elisa, Oy, Mang Roman. Ala, kayo po pala yan. Nako, hindi ko agad kayo nakilala. nako mabuti naman at nakauwi ka na. Si Raya, umuwi ba? Oo, nandito. Raya, halika. Naalala mo pa ba si Mang Roman? Ito yung malapit na kaibigan ng papa mo noon. Hello po. Nako, ang laki mo na iya. Condolence nga pala sa inyong dalawa. Nakikiramay ako. Salamat po. Ano po bang nangyayari? Bakit ang dami pong tao rito? Anong pinagkakaguluhan nila? May natagpuan na namang Oh my God! Patay ba yan? Diyos ko! Sino yan, Mang Roman? anak ni ka. Anong kinamatay? Nadisgrasya po ba? Oh God, tita! Ang daming dugo! Oo nga eh. Raya, Jordan, anong ginagawa mo dito? Saan mo iniwan si Yaya at ng sasakyan? nandun lang sila. Inaswang daw yung namatay. Nakita ko yung dibdib eh. Wala nang laman. At mas nauna mo pa talagang nalaman yan? Di niyo pa alam? Ewan ko sa'yo. Totoo ba, Mang Roman? Aswang? Meron ba nun dito, ha? Elisa, meron naman talaga mga aswang. Kahit nasa syudad meron. Hindi lang natin nakikita o napapansin. So, totoo pong aswang may gawa niyan? Aswang po ang pumatay? Pangatlo na yan ngayong buwan. Ano? Nagsimula ng patay ang pagpasok ng buwang ito. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam kung sino ang aswang. May mga haka-haka at may ilang itinuturo pero wala kaming ebidensya. Oh my God! Bituka pa yung nasa plastic? Shh, wala yan. Nandito lang ako. Alis na tayo, please. Tita, tara na po. Yumakap ako kay Jordan at halos hindi ko naiangat ang tingin ko habang pabalik kami ng sasakyan kasi ayokong makita yung dugo sa daan. Nakatakip ng puting tela ang bangkay at nasa plastik ang mga lamang loob na hawak ng mga pulis. Nasapo ko na lang ang aking bibig pagkapasok ko ng sasakyan. Nakakadiri kasi talaga. Nagising si Yaya at agad kinuwento ni Tita ang mga nalaman namin sa labas. Parang masusuka ako habang pinag-uusapan nila yung tungkol sa patayan. Napapikit ako at hinayaan sila hanggang sa maramdaman kong huminto na ang sasakyan. Nandito na pala ang ibang mga kamag-anak natin. Wala naman akong kilala sa kanila, tita. Hayaan mo na. Sige na, halika na. Sige na. Kami na ni Yaya ang bahala rito sa mga gamit natin. Okay. Sunod na lang kayo Pwede niyong idiretso sa loob yung mga gamit natin. Paki na lang, please. Oo, ako nang bahala. Maraming salamat po sa pagpunta. Tita. Iha. Halika. Ito na yung isa pang anak ni Maricar. Ito yung nasa akin sa syudad. Magandang araw po. Maraming salamat po sa pagpunta. Nasa bakuran namin ang burol ni Mama. Tiningnan ko ang paligid at ang mga taong naroon. Pero hindi ko nakita ang hinahanap ko. Wala ang kakambal kong si Maya. Maya, nasan ka? Bakit wala ka rito? Raya, ayos ka lang ba? Okay lang po ako. Pwede bang kayo na lang po munang baala sa mga bisita? Pwede? Sa loob na lang po muna ako. Ha? Okay, sige. Raya? Okay lang ba kayo rito? Oo. Palabas na rin sana ako eh. Si Yaya, inaayos yung mga gamit. Teka, may kwarto si Tita Elisa rito. Yaya, dito na lang po kayo sa kwarto ni Tita Elisa. Tulungan na po kayo. Ay, sige, salamat, Iha. Walang anuman po. Nakatulog naman po ba kayo ng maayos? Ay, oo naman. Sige na, ako nang bahala sa mga gamit natin.
Hey, okay ka lang? Pinag-ayos ko na lang muna si Yaya dun sa loob. Okay, so, hindi pa tayo lalabas ulit? Nandun naman si tita. Dito na lang muna ako. Raya, ayos ka lang ba talaga? Bakit parang ang tamlay mo? Ano bang nangyayari? Hindi ko kasi makita ang kapatid ko eh. Hindi ko alam kung nasan siya at kung bakit wala siya rito. Baka naman may pinuntahan lang. Ikaw naman, masyado ka nag-aalala eh. Nakapagtataka lang kasi na siya ang wala rito. Hindi rin iiwan si mama dito eh. Hindi ka na ba lalabas? Hindi mo ba titingnan si tita sa kabaong? Ewan, mamaya na siguro. Gusto ko lang muna makita ang kambal ko ngayon. Miss na miss mo na nga siguro ang kambal mo. Gusto ko malaman kung ayos lang ba siya. Kasi kung nasasaktan ako ngayon, siguradong doble-doble ang sakit sa kanya. Raya, parang wala akong nakitang picture niyo ng kambal mo rito ha. May picture naman kayong family. Akala ko magkapareho kayo ng mukha ng kambal mo eh. Hindi talaga pareho. Sabi ni tita, mana si Maya kay mama tapos ako kay papa. Sadya rin bang magkatunog ang pangalan yung dalawa? Ewan ko sa'yo. Tanong mo kay tita. Sila naman ang nagpangalan sa amin eh. Pero parang hindi yata kitang nakita nakipag-video call o tawag man lang sa kapatid mo habang nasa syudad tayo. Wala ba kayong communication? Sa totoo lang, ang huling usap namin ay nung bago ako umalis. Hindi pa talaga usap na usap yun kasi galit siya sa akin eh. Hindi rin niya ako kinibot ang araw na umalis ako. Ayaw na rin niya makipag-usap sa tuwing tatawag si tita kay mama. Kaya wala na rin akong choice kundi intindihin na lang muna siya. Mukhang malalim nga ang tampo ng kambal mo sa'yo ha. Kaya nga eh. Kaya gusto ko rin siyang makita. Kailangan ko siyang kausapin. Saan naman kaya napunta yun? Oh, ba't nandyan pa kayo? Hindi na ba kayo lalabas? Lalabas din po ya. Medyo nagpapahinga lang po ako. Naubusan ako ng energy doon eh. Pahinga muna ako tsaka gusto ko talagang hintayin ng kapatid ko eh. Oo nga pala. Nasaan na nga pala ang kapatid mo? Hindi ko nga rin po talaga alam, Yaya. Ay naku. Alam mo bang hindi pwedeng iniiwan ng patay? Dapat hindi iniiwan ng kamag-anak ang patay nila. Nandun naman po si tita para asikasuhin ng mga bisita. Ay kahit na. Mas maganda pa rin yung nandun ka, Iya. Lalabas din po ako. Tara, sasamahan ka na namin. Mamayang konti. Okay, sige. In fairness ha, ang dami niyo palang kamag-anak, Raya. Na hindi ko na nga po kilala ang mga yun eh. May ibang ngayon ko lang din talaga nakita. At hindi ko alam na kamag-anak pala namin. Sa bagay, nagpupunta lang naman kasi mga kamag-anakan natin kung may namamatay o may ikinakasal. Teka, di ba sabi mo may kambal ka? Nasaan na siya? Yun nga rin po ang tanong ko, Yaya eh. Kanina ko pa rin po hinahanap pero hindi ko naman nakita. Teka, anong nangyayari sa labas? Anak ko, Raya, parang may gulo. Po? Ayan o, hala, may inaaway ba mga kamag-anak mo? Teka, puntahan ko muna. Sasamahan ka namin. Ay, Diyos ko, anong ginagawa nila? Sino yung tinataboy nila? Teka lang, Raya. Baka kung sino yan. Hindi ko pinakinggan ang sinabi ni Jordan at nagtuloy ako sa kumpol ng mga tao. Napahinto ako ilang metro ang layo mula sa bukana ng bakuran namin nang makita ko kung sino ang pinapaalis at sinisigawan nila. Nakatayo sa may bakod ng bakuran namin ang isang babaeng nakaputing bestida na hanggang ilalim ng tuhod. Ang dumi ng damit niya. Tapos buhaghag ang kanyang mataas at itim na buhok. Halos nakatabo na yun sa mukha niya. Marungis din ang mukha niya at nakayuko siya, kaya hindi ko rin talaga makita ang mukha nito. Panay ang pagpapaalis ng mga tao sa kanya. Pero nagtaka ako dahil lumingon siya sa akin, tapos tinitigan niya muna ako ng matagal bago niya hinulog ang dala niyang plastic at saka siya tumakbo paalis. Agad naman ako niyakap ni Jordan at hinila palayo doon. Raya, okay ka lang? Okay lang ako. Ang OA mo namang makayakap. Bakit ka ba kasi lumapit pa ha? Hindi mo ba narinig ang mga tao? Ha? Anong ibig mong sabihin? Yung babaeng yun, ang pinagdududahan nilang aswang. Hindi lang talaga sila makakilos kasi nga wala silang ebidensya. Ay, Diyos ko,
Nakita mo ba yung nilaglag ng babae? Po? Yung plastic? Teka, nasa na yun? Ay, naku, tinapon na nila. Mahabaging Diyos, Raya. Karne daw ang laman. Hindi lang nila sigurado kung sa tao o sa baboy. Ano? Hindi na dapat makalapit yun dito. Tara na, doon na tayo sa harapan. Oo nga. Tsaka isara na lang siguro yung gate ng bakuran nyo. Ay, Diyos ko, Raya. Nakakatakot naman pala dito sa probinsya nyo. Wala naman pong ganito nung nandito pa ako. Talaga? Ang dinig ko sa mga usapan nila. Nagbabalik daw ang aswang. Ibig sabihin, may mga aswang na talaga rito sa lugar nyo noon. Sabi pa nakakapagpaka daw kasi ilang taon na rin naman daw walang umaataking aswang dito. Ngayon lang bumalik. Mas tumitindi ang paniniwala nilang yung babae kanina ang aswang. Kasi saktong nagsimula raw ang pananalakay ng aswang nang una siyang makita rito. O di ba, gano'n naman sa mga palabas. Hindi ko alam, Yaya. Hindi ko na rin talaga alam kung anong nangyayari dito sa bayan namin. Akala ko walang nagbago. Sobrang laki pala ng pinagbago. Well, ganun talaga. Ilang taong ka na rin naman kasing hindi umuwi rito. Tara na, umupo muna tayo ron. Teka, gusto nyo ba ng maiinom? Kukuha muna ako ng maiinom natin. Okay salamat po. Nawala si tita. Nakita mo ba? Parang nakita kong lumabas kanina, kasama ng isa sa mga kamag-anak nyo. Oh, eto na juice. Buti na lang at may pa-juice ang barangay nyo rito. Ito, uminom muna kayo. Yeah, nakita mo ba si Tita Eliza? Ay, may hinati daw na kamag-anak nyo, Iha. Narinig ko lang. Okay. Sana talaga bumalik na si Maya. Sana naman kasi nagsusuot yung isang yun eh. Kalma ka lang, okay? Uuwi rin yung kapatid mo. Normal ba to? Kinakabahan ako eh. Kinakabahan ka sa pagkikita nyo ng kapatid mo? Hindi ko rin alam kung anong magiging reaction ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Kalma ka lang, okay? Sigurado akong mas mangingibabaw ang pagmamahal nun sa'yo kaysa sa tampo niya. Raya, ano man ang nangyari? Magkapatid kayo. Kung ano man ang naging tampuhan nyo noon, maayos nyo yan. Salamat sa inyong dalawa. At least medyo nakahinga ako ng maluwag. Pero nakakabahala pa rin kasi hindi ko po alam kung saan sumuot ang isang yun. Abay, hindi ka ba nagtanong sa mga kamag-anak mong nandito? Nahihiya nga po ako lumapit sa mga yun eh. Di ba sabi ko po wala naman akong kilala sa kanila. Lumapit lang naman ako kanina kasi kasama ko si Tita Eliza. At least yun may kakilala sa kanila. Ay, Diyos ko namang bata ka, Gayon ka pa talaga tinubuan ng hiya. Ako na nga lang ang magtatanong. Napabuntong hininga ako at tinignan na lang si Yaya na makipag-usap sa mga kamag-anak naming hindi ko rin natandaan ang mga pangalan. Sa dami kasi nila, parang lumabas na lang sa kabilang tenga ko yung mga pangalang binanggit ni tita. Nang bumalik si Yaya, sinabi niyang lumabas nga raw ng maaga ang kapatid ko at binilin lang kay Kap ang burol. Hindi pa raw ito bumabalik. Nanatili lang kami roon sa harapan ng kabaong ni Mama hanggang sa lumalim ang gabi at unti-unti na ring umaalis sa mga taong nakiramay. Nakabalik na si tita, kaya siya naman ang nagbantay kasama ang iilan na lang naming mga kamag-anak. Jordan, hindi na talaga ako mapalagay. Gabi na wala pa rin si Maya. Natagalan lang siguro ang kapatid mo. Jordan, kaninang umaga pang araw umalis, diba? Bakit hanggang ngayon wala pa? Hey, huwag mong itapon sa akin ang frustration mo, okay? Gets kita. Halika, kumalma ka muna. Nag-aalala na ako. Samahan mo ako. Ha? Saan tayo pupunta? Hanapin natin ang kapatid ko. Ano? Saan ba natin siya hanapin? Hindi ko alam, okay? Kahit saan. Basta hanapin natin ang kapatid ko. Kung ayaw mo, wag. Ako nalang maghahanap. Teka lang, teka. Akala mo ba hayaan kitang umalis ng ganitong oras ng gabi? Fine, tara na. Hanapin natin ang kakambal mo. Hoy! Saan kayo pupunta? Aalis kayo, gabi na! Yaya, hindi ko na kaya maghintay na lang dito, okay? Hahanapin namin si Maya. Ha? Saan mo naman hahanapin ang kapatid mo sa ganitong oras? Ewan, basta bahala na. Tara na. Teka, hindi ba kayo magpapaalam sa tita mo? Hoy! Raya! Jordan! Ipagpaalam mo na lang po kami, ya. Babalik din naman kami agad eh.
Ang dilim. Sana pala nagdala tayo ng flashlight. Dala naman natin mga phone natin eh. Ito na lang gamitin nating flashlight. Wala man lang mga poster rito. Delikadong maglakad dito sa gabi. Eh, kung ikukumpara naman sa syudad, mas safe naman dito sa amin, no? Halos lahat ng mga tao rito magkakakilala lang naman. So, kilala mo ang mga kapitbahay mo dito? Eh, hindi. Ibang kaso naman ang sa akin. Kasi wala lang talaga akong pake. Tsaka, ngayon nga lang ako bumalik eh. Yeah, ikaw na ikaw. Che, tumigil ka nga. Pag ako nainis sa mga pang-aasar mo eh. Ano? Wala naman akong sinasabi Pero, saan nga ba natin hanapin ang kapatid mo Ano, maglalakad lang tayo rito? May alam ka bang pinupunta niya o pwede niyang puntahan? May alam ako. Pero nun pa kasi yun. Kaya hindi rin ako sure kung nagpupunta pa siya sa tambayan naming park nun. Park? May park dito? Hindi talaga siya park. Parang tambayan lang malapit sa bungad ng arko ng barangay namin. Sa likod ng waiting shed doon, may parang mga kubong tambayan. Okay, doon na lang tayo. Yun nga ang pinuntahan namin ni Jordan. Kaso wala rin naman dun si Maya. Nilibot namin ang buong barangay at muntik na nga kaming lumabas ng arko. Maliit lang naman kasi ang barangay namin kaya madali lang naming naikot. Nang wala talaga kaming mapala ay nagdesisyon na lang kaming umuwi. Baka nakauwi na rin yun. Huwag ka na mag-alala. Sana talaga. Kasi hindi ko na alam kung saan siya hanapin eh. Jordan, Oh, narinig mo yun? may sumigaw. Sa gubat. Tara, puntahan natin. Ano? Teka, Raya! Wait, Raya! Hindi natin alam kung ano nandyan sa gubat. Hindi natin malalaman kung... Oh my God! Parang boses ni Maya yon. Ano? Jordan, Raya, ay Diyos ko, nandiyan na pala kayo. Pupuntahan ko yun, Jordan. Bahala kung ayaw mong sumunod. Raya, teka lang. Yeah, humingi ka ng tulong. Ha? Bakit? Basta! Tapos pasunurin mo sa gubat. Sige. Teka lang, mag-iingat kayo. Raya, teka lang. Hintayin na lang natin yung tulong. Tumawag na si Yaya. No! Sigurado akong si Mayang narinig ko, Jordan. Baka mas mapahamak siya kapag hinintay pa natin sila. Dito ko narinig. Hindi natin alam kung anong nandyan sa gubat na yan. Come on, Raya. Eh di bumalik ka kung gusto mo. Ano yun? Raya, tumigil ka muna pwede? Luwawala ng boss ng kambal ko, Jordan. Kailangan ko siya mahanap. Sandali lang. May naririnig akong kaluskos. Please naman. Baka mapahama ka, Raya. Maya! Maya, nasan ka? Si Raya to! Maya! What the? Raya! Maya! Please lang, tumigil ka. Nasaan ka? Oh my God! Jordan! Doon! Napamura si Jordan nang kumaripas ako ng takbo papunta sa direksyon kung saan ko narinig ang tili at iyak. Tinawag ako ni Jordan at pinabalik pero hindi ako nakinig. Huminto ako sa pagtakbo nang makarating kami sa isang patag na bahagi ng gubat. May kubo sa gitna at ilang metro mula sa kubo ay nakita ko ang isang babaeng nasa lupa. Gula-gulanit ang kanyang damit tapos ang dami niyang sugat. Nasapo ko ang aking bibig nang mag-angat siya ng tingin. Maya! Oh my God! Maya! Raya, may ibang tao pa. Sino yun? Hindi ko alam. Hindi ko masyadong nakita. Ang dilim. Raya, ikaw na ba yan? Maya! Jordan! Raya! Jordan, sila Yaya. Ya! Tita! Nandito kami! Maya, ayos ka lang ba? Ayos na. Nandito ka na eh. Napaiyak na lang ako, Madam Venus. Mahigpit kong niyakap ang aking kakambal. Umiyak din siya habang yakap-yakap ang kanyang tuhod. Maya-maya ay narinig ko ang pagdating ng mga tao. Si Jordan na ang nagpaliwanag sa kanila kung paano kami umabot doon. Di ko na rin naririnig ang iba pa nilang usapan kasi nakatutok lang ako sa kapatid ko. Nang umalis na ang mga tao ay saka lumapit si tita sa amin ni Maya. Diyos ko, Maya! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nandito sa loob ng gubat, ha?
Alam mo bang kanina ka pa hinahanap ni Raya? Bakit mo iniwan ang burol ng mama mo? Tita, please. Pwede bang wag muna natin siyang i-pressure? Kita mo naman na nanginginig na siya. Raya, ito. Ibigay mo muna sa kanyang jacket ko. Salamat. Eto, isuot mo muna, Maya. Kaya mo bang tumayo? Diyos ko, ang dami mong sugat. Salamat. Halika na, umuwi na tayo, okay? Tara na. Ay, Diyos ko. Ano bang nangyari sa batang ito? Kaya mo bang maglakad, ha? Kaya ko. Okay, sige. Tara. Dahan-dahan lang, okay? Malapit na rin naman tayo. Tulungan na kita. Inalalaya namin si Maya hanggang sa makarating kami sa bahay. Agad namin siyang pinaupo sa sala, tapos kumuha si Yaya ng first aid. Walang nagsalita sa amin. Nasa tabi niya lang ako habang ginagamot ni Yaya ang mga sugat niya. Naiiyak na naman ako habang tinitingnan ang mga sugat niya sa katawan. Gusto ko siyang ulanin ng tanong pero ayoko naman siyang biglain. Nang matapos sa paggamot si Yaya, ay saka ko lang siya nilingon. Maya, anong nangyari sa'yo? Sabi nila kaninang umaga ka para umalis. Saan ka ba nanggaling? Maya, sagutin mo ang kapatid mo. Nag-alala kami sa'yo. Ilanap ka pa niyan kung saan-saan. Galit ka pa rin ba sa akin? Siguro iwan na lang muna namin kayo ni Maya. Sa labas lang kami. Sige, salamat. Maya, sorry na. Please. Hanggang ngayon pa hindi mo pa rin talaga ako napapatawad. Please, sorry na talaga. Hindi ko kayo kinalimutan ni Mama, okay? Hindi ko kayo tinalikuran. Palagi nga kitang kinukumusta kay Mama eh. Gusto rin kita makausap lagi pero ayaw mo raw. Iniwan mo pa rin ako. Ang hirap. Ang hirap maiwan dito. Sorry. Sorry. Patawarin mo na ako, please. Hindi na ulit mangyayari yun. Promise. Hindi na ulit kita iiwan. Magkakasama na tayo, okay? Hindi na ako aalis sa tabi mo. Talaga? Magkakasama na tayo palagi. Oo. Sasama ka na sa amin ni Tita. Doon na tayo sa syudad. Tatanggapin ba ako doon? Oo naman. Bakit naman hindi? Tutulungan ka namin ni Jordan na mag-adjust doon. Nasa tabi mo lang ako palagi. Pangako ko yan sa'yo. Yung lalaki, nobyo mo? Oo. Gusto ko sana ikwento sa'yo lahat ang nangyayari sa akin doon. Lalo na yung tungkol kay Jordan. Kaso, ayaw mo naman akong kausapin sa tuwing tumatawag si Tita kay Mama. Nagtatampo ko eh. Hindi ka pa umuwi dito, panay lang ang tawag mo. Pasensya ka na. Ang dami rin kasi nangyari doon sa negosyo ni Tita. Nagkandalugi-lugi siya kaya hindi niya rin kayang magpabalik-balik dito. Wala rin naman akong sariling pera pa at ayokong iwan din si Titik mag-isa doon. Sa totoo lang, plano naman talaga naming umuwi rito ngayong taon. Napaaga lang dahil Sobrang lungkot ko. Ang sakit. Wala akong masandalan. Lalo na nang bigla na lang hindi magising si Mama. namatay siya sa pagtulog. Oo. Okay naman siya nung gabi. Nagulat na lang ako kinabukasan kasi nagigisingin ko siya. Hindi na siya magising. Sabi nila, baka inatake daw. Sorry, Maya. Sorry. Naiyak na naman ako at mahigpit na niyakap ang kakambal ko. Hindi ko ma-imagine kung anong naramdaman niya ng mga panahong yun. Sorry, Maya. Sorry talaga. Hindi na mauulit yun. Hindi ka na maiiwang mag-isa, okay? Pangako yan, ha? Oo, pangako. Miss na kita. Ako rin. Shh. Tahan na, okay? Nandito na ako. Magkakasama na tayo at hindi na tayo maghihiwalay, okay? Okay. Bati na tayo, ha? Para namang matitiis talaga kita. Sus, natiis mo nga akong di kausapin eh. Kung alam mo lang, gustong gusto ko nang kausapin ka, no?
Yung inis at pride lang talagang nanaig sa akin. So, hindi pala nagbago yan sa'yo. Mana lang sa'yo, no? Teka nga, ano bang nangyari sa'yo, ha? Bakit ka umalis ng bahay? Bakit ka nagpunta dun sa gubat? Saan ka galing? Bakit ang dami mong sugat? At sino yung babae kanina? Sobrang nalulungkot lang ako kanina kaya gusto kong mapag-isa at lumayo muna. Sorry. Alam ko namang hindi ko dapat iniwan si Mama kaso ang bigat kasi ng pakiramdam ko. Gusto ko munang lumayo. Kaya yun, nagpunta ako sa gubat. Alam ko kasing wala namang maghahanap sa akin doon. So, kaninong kubo ba yung nandun? Hindi ko alam eh. Nandun na yun nun pa man. Baka umalis ang may-ari. Medyo pamilyar nga yung lugar na yun eh. Napuntahan na ba natin yun noon? I mean, tumambay na ba tayo ron? Parang hindi pa naman. Baka may kapareha lang. Pero bakit ang dami mong sugat ha? Sino may gawa niyan? May kasama ka ba kanina? May biglang umatake sa akin kanina. Hindi ko kilala. Lumaban ako sa kanya kaso ang lakas niya. Kaya ang dami ko tuloy sugat. Oh my God! Baka aswang yun. Aswang? Oo. Di ba nga ang dami ng patayin dito ngayon? Sabi ni Mang Roman, aswang daw ang may gawa. Please, Maya, huwag ka na ulit pupunta sa lugar na yun. Sorry kung pinag-alala ko kayo. Ayos na yun. Halika nga rito. Namiss kita. Namiss din kita. Halika. Pakikilala kita sa boyfriend ko. Tapos ikikwento ko sa iyo lahat ng mga na-experience ko sa syudad. Kaya dapat ikaw rin Dapat magkwento ka rin ng mga nangyari sa iyo rito, okay? Wala naman ako masyadong ikwento kasi routine na lang din naman ang ginagawa ko rito. Basta. Kahit na. Tara na, labas na tayo. Oo na nga. Hinila ko palabas si Maya at pinakilala siya kina Jordan at Yaya Maria. Nagkwentuhan kami kasama nila. Kinuwento ko sa kanya lahat ng mga nangyari sa akin sa syudad at ganoon din naman siya. Sa pamamagitan noon ay nalaman namin kung anong nangyari sa isa't isa habang hindi kami magkasama. Ang saya ng pakiramdam ko noon, Madam Venus, kasi sa wakas ay ayos na kami at hindi nagalit ang kakambal ko sa akin. Malungkot nga lang kasi kung kailan kami nagkabati, wala naman na si Mama. Naisip ko nga, Madam Venus, baka si Mama talaga ang gumawa ng paraan para mawala ang tampo ni Maya sa akin. Noon pa man, si Mama na kasi talaga ang palaging gumagawa ng paraan para magkaayos kami ng kambal ko sa tuwing mag-aaway kami. Magaan na ang mga sumunod na araw. Pero syempre, nagluluksa pa rin. Hindi na rin namin pinatagal ang libing ni Mama para makapagsimula na rin kaming muli. Ay nako, paniguradong nagdadalamhati pang mama niyo. Ang lakas ng ulan, no? Sinabi mo pa. Parang ito ang luha ng kapatid ko para sa mga anak niya. Sana pagkatapos nito, maging tahimik at mapayapa na rin si Mama. Sigurado yun, Raya, kasi magkasama na ulit tayo ngayon. Elisa, muling nakikirabay ako. Pagpalain nawa ng Diyos ang kaluluwa ng iyong kapatid. Mang Roman, salamat po. At salamat din po sa pagpunta. Kap, salamat po sa pag-agapay sa amin sa mga araw ng burol. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Walang ano ba yun? Paano pala ito ngayon? Dadalhin mo na ba tong dalawa sa syudad? Oo. Pero maghihintay pa kami rito hanggang pasyam. May mga dapat din kasing asikasuhin. Lalo na sa bahay ng kapatid ko. Ay nako, mas mabuting makalis na kayo kagad. Hindi pa nahuhuli ang aswang. Baka balikan tong si Maya. Po? Anong kinalaman ni Maya sa aswang? Sabi ng nobyo mo, may nakita siyang ibang tao doon sa kubo. Kaya sinundan namin ng gabing yon. Marahil, yun ang umatake sa kapatid mo. At base sa mga sugat niya doon, ay mukhang aswang nga ang umatake sa kanya. May mga kalmot siya tapos parang may bakas pa ng ngipin yung braso niya. Pero ang bilis gumaling ng kapatid mo.
Hindi ko na siya nakikitaan ng bakas sa mga sugat na yon noon. Ilang araw na rin naman po ang lumipas. Tsaka baka dahil epektibo rin yung mga halamang gamot na nilagay ko. May halamang gamot ka nilagay sa mga sugat mo? Oo. Nabasa ko lang naman na epektibo sa mga peklat. Okay. Basta mag-ingat pa rin kayo. Alam nyo naman, gumagala pa rin ang aswang. Opo, maraming salamat po. O siya, sige, maunin na lang ako sa inyo, ha? Ayos lang po. Sige, salamat. Tita, sino nga po ulit si Mang Roman? Bakit parang aligaga siya sa paghuli sa aswang? Tapos may grupo pa siya. Narinig ko rin nagro-ronda raw sila gabi-gabi para hanapin ang aswang. Lako, si Mang Roman ay galing sa pamilya ng malalakas na albularyo. Minana niya ang kakayahan ng kanyang ama at lolo, kaya siya ang takbuhan ng mga tao rito. Close yan at ang tatay mo noon. Bukod sa panggagamot ay maalam din yan sa mga iba-ibang nilalang, gaya ng engkanto at mga aswang. Bali-balita rin kasing ang lolo niyan ang nakatalo sa mga aswang noon dito. Kaya ngayong siya na lang ang natitira sa lahi nila. Siya talaga ang inaasahan ng mga tao rito pagdating sa mga aswang-aswang na yan. Kaya pala. Paano ba yan? Hindi pa ba tayo uuwi? Uuwi na rin po tayo maya-maya. Gaya ng sinabi ni Tita Madam Venus, hihintayin muna namin ang pasyam habang inaasikaso namin kung anong gagawin sa bahay. Wala na kasing maiiwan sa bahay na yon. Dahil sa pasya naming isama na rin si Maya pa uwi ng Maynila. Noong mga panahong yon, hindi kami sigurado kung may plano ba talaga kaming bumalik sa lugar na yon. Maliban na lang sa pagdalaw sa puntod ng mama namin. Meron na rin kasing nabuong masasamang alaala doon sa bahay na yon. Kaya meron na rin kaming pag-aalangan na balikan pa ang bahay. Good morning. Ang aga mong nagising Nahawa ko kay Yaya eh. Ang aga rin kasing gumising. Oh, nasan pala siya? Pati sina Tita at Maya ay wala na rin. Sumama si Yaya kay Tita Eliza. Bored na raw siya rito kaya mabuti pang sumama na lang siya sa kung ano man ang gagawin ni Tita. Yung kakambal mo naman, maaga rin nagpunta sa palengke. Oh, namamalengke siya? Baka. Anyway, may pagkain dyan. Kain na lang tayo. Okay, mabuti pa nga. Sundan na lang natin si Maya sa palengke pagkatapos. Alam mo, para ka naman buntot ng kakambal mo eh. Relax ka lang. Namimili lang yun. Masisisi mo ba ako Narinig mo naman sigurong sinabi ni Mang Roman nung libing. Baka may mangyari na naman sa kanya. Oo na. Siya nga pala. Makakasama ba ni Mang Roman yung narinig ko kagabi? Parang may nagchatchan kasi sa labas. Baka. Nagro-ronda siguro sila kagabi. Ganun ba talaga rito? Mga tao nang kumikilos para humuli ng kriminal? Walang mga polis? Jordan, hindi bastang kriminal ang uhulihin nila. Aswang yon, okay? Yung mga kasama ni Mang Roman, kung hindi mga albularyo ay may mga karanasan yan sa aswang. Kaya alam nila kung paano lalabanan at huhulihin ang aswang na yon. Wala namang kasiguraduhan kung may magagawa bang mga barid nila. Laban doon sa mga nilalang na gumagala rito. Sa bagay. Tara, kain na nga lang tayo. Pwede naman siguro tayong mamasyal after natin sunduin ng kapatid mo, no? I mean, para man lang malibang tayo rito. Di ba, may ilang araw pa naman tayo? Pwede naman. Sige, dadalhin kita sa mga lugar na madalas naming pinupuntahan noon. Pero, hindi naman ganun karami talaga kasi maliit lang naman tong barangay namin. Kumain na kami ng agahan ni Jordan. Pagkatapos lumabas na rin. Napatigil na lang kami sa paglalakad Madam Venus nang makitang may pinagkakaguluhan na naman ng mga tao. Nagkukumpulan na naman sila sa isang banda hanggang sa sumuot sa ilong ko ang isang malansang amoy. Halos katulad ng amoy sa palengke kapag mapapadaan ka sa mga karnihan. Mabaho at halos masuka ako. Nang lapitan namin ni Jordan, labis kong ikinagulat ang nakita ko. Isang lalaki ang nakahandusay sa damuhan. Mulat ang mga mata at bahagya pang nakabuka ang bibig.
na para bang sa huling sandali niya ay humihingi pa siya ng saklolo. Pero wala nang mas nakakadiri nang dumako ang mga mata ko sa kalahati ng kanyang katawan. Sa buong buhay ko, hindi ko akalaing makakakita ako ng ganong kalunos-lunos na bagay. Wakwak po ang dibdib niya hanggang sa kanyang tiyan at wala na rin ang kanyang mga laman loob. Malayang pinagpipiestahan ng mga bangaw ang katawan niya. Pusang gala. Halika na. Oh my God! Umaatake na naman bang aswang? Parang gano'n na nga. Ay, sorry pero talaga bang hihintayin pa natin ng pasyam ng mama mo? Di ba pwedeng sa Maynila lang magdasal para doon? Nakakabahala na mga nangyayari dito. Mga kasama, nasa lisensya naman tayo ng aswang kagabi. Hindi na dapat mangyari yun ngayon. Hindi na dapat siya makapambiktima. Tara na, please. Hanapin na lang natin ang kakambal ko. Okay. Raya, Mang Roman, ang kakambal mo, kasama mo ba? hindi nga po eh. Umalis daw kanina at pupuntang palengke. Pupuntahan lang namin. Mas mabuti pa nga at huwag mo nang iiwan na mag-isa ang kakambal mo, ha? Huwag kayo maghihiwala. Opo. Ito naman kasing si Maya. Bakit umalis agad? Hindi pala nagpaalam sa akin. Alam naman niya mag-aalala ako eh. Kainis. Nagpaalam naman ang kapatid mo kay Tita Elisa. Kumalma ka nga. Ayan na yata ang palengke Tara na nga. Libutin natin tong buong palengke. Hindi tayo aalis hanggat hindi natin nahahanap si Maya. Hinahanap niyo ako? Ay, Gosh, Maya, ano pa? putik. Atakihin kami sa puso sa'yo eh. Hinahanap niyo ako, di ba? Oo. Pero bakit ka naman nanggugulat? Sorry naman. Hindi niyo yata ako nakitang palapit kasi focus kayo sa pinag-uusapan niyo. Kumaway naman ako eh. Teka lang. Anong nangyayari at bakit balisa ka? Paano ba naman kasi? May pinatay na naman ng aswang. Ayun. Nandun sa main road malapit sa bahay. Ano? Oo. Kaya ikaw, huwag ka na aalis ng bahay na hindi ko alam, please. Huwag ka na rin lalabas paggabi. Sabi ni Mang Roman dapat daw bantayan ka namin kasi nga, baka balikan ka ng aswang. Speaking of, bakit ka nga pala umalis ng maaga? Ha? May inaabangan ako sa mga suki ko sa palengke. Teka lang. Ibig sabihin, buhay pa rin pala yung aswang? Obviously. Halika na nga. Jordan, kunin mo yung ibang dala niya. Saan ko ba ilalagay ang mga to? Diyan na lang sa mesa. Aayusin ko na lang. Sige. Maya, tulungan na kita. Sige ba? Dating gawi, Bakit mo nga pala ako sinundan kanina sa palengke, Raya? Nag-aalala nga ako, okay? Takot na takot kasi kanina ang mukha mo. Siyempre. Kakakita ko lang ng isa na namang bangkay tapos umalis ka pa nang hindi nagpapaalam. Pagkatapos na nangyari sa'yo sa gubat, mapaparaning talaga ako. Sorry na, hindi na mauulit yun. Dapat lang. Ayusin na nga lang natin to. Tapos tulungan mo ako magluto ng tanghalian. Sige ba? Masaya ako ng tanghaling yon, Madam Venus, kasi bumabalik na rin talaga kami ni Maya sa dati. Sabay kaming kumain tapos nag-general cleaning din kami sa bahay. Sa sobrang pagod nag-siesta kami pagkatapos. Mga 4:00 na ng hapon nang magising ako ulit. Paglabas ko ay si Jordan lang ang naabutan ko at wala na naman si Maya. Kaya nagtaka ako. Nasaan si Maya? Lumabas ulit. Ano? Saan na naman siya nagpunta? Ewan, tinanong ko, hindi naman sumagot. Ay, yung isang yun ang tigas ng ulo. Sinabihan na nga huwag munang gumala eh. Relax, Raya. Baka may pinuntahang kaibigan o ano. Ay, ba't hindi nagpaalam? Kasi naman, babe, matanda na yung kapatid mong yun. Ano ka ba? Ang higpit mo naman. Ewan ko, Jordan. Kinakabahan ako pag nawawala siya bigla eh. Kailangan ko makausap ang isang yon. Feeling ko may tinatago siya sa akin eh. Ha? Ano naman yun? Hindi ko alam. Pero iba talagang pakiramdam ko. Idagdag pa yung patayan at aswang na yan. Nakakainis! Nabalot ng takot ang buong barangay namin, Madam Venus, dahil sa mga patayan. Maging ako napaparaning na rin sa kapatid ko na labas na lang bigla at bigla na lang nawawala.
Gustong gusto ko na nga umalis pero talagang pinipilit ni Tita Eliza na doon kami hanggang pasyam. Kasarapan po ng tulog ko noon, Madam Venus, nang bigla na lang akong maalimpungatan at nagkaroon ng masamang kutob. Nawawala na naman po si Maya at labis ko yung ikinababahala, lalo na't hating gabi pa lang ng mga oras na yun. Hindi normal na paglabas ng isang tao. Maya? Maya? Teka. Nasaan na yun? Jordan. Uy, gising. Jordan. Ano? Inahantok pa ako. Anong oras na ba? Gising sabi. Nawawala si Maya. Ha? Bumangon ka dyan. Aray ko naman. Ang sakit na nga ng likod ko sa lapag. Pinapatid mo pa ang paa ko. Sorry, okay. Sorry na. Please. Samahan mo muna ako. Anong oras na ba? Pusang gala naman oh. Hating gabi pa lang. Saan ba tayo pupunta ha? Wala nga si Maya sa tabi ko. Oh, hanapin natin. Raya, baka naman nauhaw lang o nag-CR. Please, samahan mo na kasi ako. Magsi-CR din ako eh. Okay, fine. Ang dilim. Teka, saan nga ba yung switch dito? Dito oh. Okay, sandali. Oh, tara na. Oh, pusang gala! Maya, anong ginagawa mo dyan? Bakit puro putik ang pahat damit mo? Raya, ikaw pala yan. Bakit gising pa kayo? Magsi-CR ako eh. Hanapin din sana kita kasi bigla ka nawala sa higaan. Nag-CR lang din ako. Ayun, nadapa. Kaya nagkaputik. Sige na, magbibihis lang ako. Mag-CR ka na. Ingat ka ha, baka madapa ka. Sige. Tara na. Naiihin na rin tuloy ako. Teka lang, hintayin mo ako. Dapat nagdala ako ng flashlight. Mauna ako ha. Huwag ka nga alis sa labas ng CR. Oo na. Bakit ba kasi nasa labas ng bahay ang CR nyo ha? Hindi ko alam, okay? Tanungin mo si Mama. Gosh, tsaka nga muna. Oh, tapos ka na? Oo. Bilisan mo, maghihintay ako rito. Oh, sige. Ang lamig at creepy talaga rito pag gabi. Pero teka, hindi naman maputik dito ah. Saan nadapa si Maya? Tapos na ako. Hoy, okay ka lang ba? Anong ginagawa mo? Ano bang hinahanap mo? Sabi ni Maya nadapa siya kaya siya may putik. Wala namang putik dito eh. Oo nga no. At saka, hindi rin naman umulan, di ba? Hindi. So, saan siya nadapa? Mabamalay ko. Baka naman sa likuran ng CR. Ay, Raya, pwedeng tanungin mo na lang si Maya bukas. Tara na, matulog na tayo ulit. Antok na antok pa ako. Hindi na ako nagsalita at pumasok na lang ulit kami sa bahay. Pagbalik namin sa kwarto ay nakita kong tulog na tulog ang kapatid ko. Hindi ko na lang din ginising. Kinabukasan inagahan ko ang gising ko, Madam Venus, dahil ko kumprontahin ko si Maya sa mga biglaang pagkawala niya at kung anong nangyari sa kanya noong isang gabi. Ang aga mo ah. Baka hindi ko na naman maabutan si Maya eh. Ha? Seryoso? Tungkol pa rin ba to kagabi? Sinabi ko na sa yung ibang pakiramdam ko, di ba? E di tatanungin ko siya ngayon. Ay, bahala ka. Siya nga pala. Umalis si tita at si Yaya. Asikasuhin na raw yung bayan ng bahay at lupa niyo. Okay. Magluluto na lang ako ng agahan habang hinihintay magising si Maya. Oh, ayan. Sakto. Gising na. Good morning, Maya. Oh. Dead, ma? Maya! Ano bang nangyayari sa isang to? Maya, hoy! Kinakausap kita! Ano bang... Ano? Maya? Anong nangyari sa mata mo? Bakit ang pula niyan? Wala. Huwag mo akong sundan. Ha? Bakit? Saan ka na naman pupunta? Maya, ano ba? Di ba sabi na nga huwag ka munang paghala-gala? Ikaw ilang beses mo nang ginagawa yan basta-basta na lang umaalis. Hindi ka ba nadala sa nangyari sa'yo sa gubat? Nagkalat na mga patayo. Parang araw-araw na lang may pinapatay ang aswang. Inatake ka nga, di ba? Saan ka ba kasi nagpupunta? Saan ka pumunta kahapon? Bigla ka nilang umalis. Bumalik ka gabi-gabi na. Ano bang pakialam mo ha?
Wala kang pakialam kung saan ako pupunta. At ikaw pang may ganang magalit. Nag-aalala ako sa'yo. Kagabi, saan ka ba talaga nanggaling? Bakit puro putik ang damit at paa mo? Imposibleng sa CR ka nanggaling kasi hindi maputik ang labas at walang ulan. Sinabi na huwag mo akong pakialaman! Aray! Maya, ano ba? Bitiwan mo siya! Bakit mo sinasaktan ng kapatid mo? Ano ba nangyayari sa'yo? Akala ko ba ayos na tayo? Maayos? Hindi na to maayos! Maya! Teka lang! Tumakbo si Maya paalis ng bahay. Sinundan namin siya ni Jordan at kung saan-saan na kami umabot pero hindi namin siya nakita. Noong mga panahong yon, sobrang gulo na ng utak ko, Madam Venus. Alam kong may maling nangyayari sa kakambal ko pero di ko alam kung ano. Natakot din kasi ako kasi pakiramdam ko hindi ko na siya kilala. Maghapon namin siyang hinanap sa buong barangay. Magdidilim na nang nagdesisyon na kaming umuwi. Raya, mahanap din natin yun. Saan? Inikutan natin ang buong barangay. Hindi ko alam. Magpatulong na lang kaya tayo kay Mang Roman. Bakit sa kanya? Wala namang nagawa ang mga pulis eh. Baka siya at ang grupo niya may magawa. Teka, saan ba ang bahay niya? Tanong muna ako ah. Nasaan na ba kasi si Maya? Nakakainis. Raya! Alam ko na ang bahay niya, tara! Malapit lang pala sa inyo. Teka, si Maya oh. Ha? Nasaan? Maya! Maya! Ay! Maya! Hoy! Anong problema nun? Galit na naman tapos talagang binangga ka pa. Tapos nilagpasan lang. Babe, okay ka lang ba? Okay lang ako. Tara, sundan natin. Raya, Mang Roman, anong nangyari? Anong pinag-usapan niyo ng kakambal ko? Raya, kailangan ni Maya ng tulong. Anong ibig niyong sabihin, Mang Roman? Kausapin mo ang kapatid mo. Teka lang, Mang Roman. May kakaiba akong nararamdaman sa kapatid ko. Kanina pa ba siya nandyan sa inyo? Hinanap namin siya sa buong barangay, pero hindi namin siya nakita. Nag-usap na ba kayo? Kakausapin ko nga sana eh. Kaso nagalit sa akin kanina. Pinagsabihan ko lang naman tungkol sa mga pag-alis-alis niya. Tinanong ko lang kung saan ba siya nagpupunta at kung anong nangyayari, pero hindi siya sumagot. Nag-away pa kami. Ayun, tumakbo siya paalis at buong araw naming hinanap. Nandito lang pala siya sa inyo. Raya, isundan mo ang kapatid mo. Kausapin mo siya, tapos ay bumalik kayo sa akin. Gulong-gulo ako sa sinabi ni Mang Roman. Mas lalo tuloy akong kinabahan kaya agad kong sinundan ang kakambal ko, Madam Venus. Akala ko kasi umuwi siya pero wala siya roon. Gusto ko pa nga sana siyang hanapin kaso pinipigilan ako ni Jordan kasi nga gabi na raw. Hinintay na lang namin siya sa bahay hanggang sa makatulugan na lang din namin ang paghihintay. Naalimpungatan na lang ako nang marinig kong may kumakaluskos sa labas ng kwarto. Maya? Jordan, nandyan na yata si Maya. Ha? Sabi ko, baka nandyan na si Maya. Tara, labasin na natin. Papasok din yun dito? Ano ba? Labasin nga natin at baka kung anong ginagawa. Hindi mo ba naririnig yun? May kakaiba sa labas. Ang weird ng ingay. Baka naman kung ano lang yan, Raya. Hindi nga eh, tara na. Sigurado ka bang si Maya yan? Baka naman si Yaya lang. Bakit? Umuwi ba si Yaya, tita? Si Yaya lang pinauwi ni tita. Saan si tita? Sabi ni Yaya, sa kaibigan niya nag-overnight si tita. Bukas daw ang uwi. Basta. Pag si Maya to, lagot to sa akin. Gabing-gabi na eh. Wait lang. Yung switch. Maya, ikaw ba yan? Oh my God! Maya! Yaya? Raya, si Yaya ba yan? Pusang gala. Aswang ang kakambal mo. Maya! Nanlamig ang buong katawan ko habang nakatingin sa kapatid ko na nakadagan sa walang malay na katawan ni Yaya Maria. Hawak niya ang puso nito at kinakain ang bitukan nito. Sobrang daming dugong nakapaligid kay Maya. Nakabukas pa ang mata ni Yaya na para bang
Gulat na gulat siya sa nangyari. Nanindig ang balahibo ko. Lalo na lang nang lakasan ni Maya ang pagkain sa lamang loob ni Yaya. Na para bang sinasabi niya sa akin, sarap na sarap siya sa ginagawa niya. Tinitigan niya ako at mabilis na nag-iba ang mukha niya. Nanlilisik ang mga mata niya sa akin. Iniwan mo ako. Kaya ako naging ganito, Raya. Maya! Hindi! Maya! Raya, tara na! Takbo! Raya, dali! Bilis, Raya! Si Maya! Raya naman! Hindi mo ba nakita yun, ha? Saan tayo pupunta? Ang kakambal ko! Ang kakambal ko! Halimaw ang kapatid mo! Nakita mo naman, di ba? Pinatay niya ang yaya ko. Hindi ako papayag na pati ikaw mapahamak. Kaya wag nang matigas ang ulo mo. Julian, Raya, Mang Roman! Mang Roman! Hinahabol kami ng aswang. bilis, dito sa bahay. Dalihan nyo. Dito, pasok kayo. Pasok. Teka nga, maupo ka nga muna. Kumalma ka. Kalma! Paano kung kakalma kung ganun ang nakita ko? Yung kakambal ko! Sinabi niya na sa'yo. Hinabol niya kami. Pinatay niya ang yaya ko. Lumalala na siya. Di niya na kayang pigilan ang tawag ng laman. Alam mo ang kakambal ko ang aswang? Hindi, Raya. Hindi ganun yun. Kanina ko lang nalaman. Teka, paano yung babaeng pinagbibintang aswang? Aswang din ba yun? O Hindi siya aswang. Siyang inatake ng kapatid mo. Si Maya rin ang pumatay sa babaeng yon. Hindi niya sinabi kung saan niya tinapon ang bangkay. Oh my God! Pero paano niyong nalaman? Bakit wala kayong ginawa? Dahil naawa ako sa kapatid mo. Bala kitang kausapin. Bala ko kayong kausapin sana. Lumapit sa akin ang kapatid mo, ipinagtapat niya sa akin ang lahat. Na siya ang aswang. At na siya ang pumatay sa mga biktima nitong nakaraang mga araw. Pero hindi niya ginusto yun. Hindi niya gustong maging aswang. Humingi siya ng tulong sa akin, Raya. Gusto niyang mawala ang pagkaswang niya. Pero hindi ko kaya yon. Hindi ko siya kayang tulungan. Anong ibig mong sabihin? Bakit ba naging aswang ang kakambal ko? Wala kaming lahing aswang. Hindi ko to istorya, Raya. Dapat sa kanya nang gagaling ito. paano nga namin makakausap yun? Ihinabol na nga kami. Bago ka umalis ng bayan, Raya, may isang matandang panay ang sunod sa kanya hanggang sa isang gabi. Ay napadpad siya sa gubat na may kubo, kung saan niyo siya nakita nang una siyang mawala. Doon niya nakita ulit ang matanda. Nagustuhan siya ng matandang aswang at gusto nitong isalin sa kanya ang sisiw bago itong mamatay. Sisiw? Anong sisiw? Ang sisiw na yan ang nagsisilbing buhay ng aswang. Hindi sila tuluyang namamatay hanggat nasa loob nila ang sisiw. Kaya ang mga matatandang aswang ay humahanap ng magmamada ng sisiw na nasa kanilang loob para makapagpahinga na sila ng tuluyan. At pag napasa ang sisiw, magiging aswang ang pinasahan? Tama. Yun ang nangyayari sa kapatid mo. Bakit siya pumayag? Hindi ba siya nanlaban, ha? Bakit hindi niya sinabi sa amin? Dahil aswang ang kalaban niya, Raya. Mas malakas ito kumpara sa kanya. Walang nagawa ang kapatid mo nang ipilit ito ang sisiw sa kanya. Nang malaman ng ina mo, huli na ang lahat. Nasa kapatid mo na ang sisiw at ayaw niyang ipaalam sa iyo dahil natatakot siya kung anong magiging reaksyon mo. Ang ina mo ang kumukontrol sa kapatid mo upang hindi ito tuluyang magpadala sa kadiliman. Pero pati siya ay trinehidor nito. Ano? Hindi. Anong ibig mong sabihin? Ayon kay Maya, ginawa ng ina niyo ang lahat para hindi tuluyang bumigay ang kapatid mo sa pagiging aswang. Pero sadyang mas malakas ang sisiw. Si Maya ang pumatay sa ina niyo.
Nang mapagtanto ni Maya ang nagawa, ay sa kanya inaayos ang bangkay. Sobrang natakot daw siya. Kaya nang marinig niyang dadating ka, umalis siya. Gusto kong tulungan ang kapatid mo, Raya. Pero sa tingin ko'y wala na akong magagawa lalo pat tuluyan na siyang nagpalamon sa sisiw na nasa loob niya. Anong gagawin natin? Anong dapat natin gawin? Ayokong habang buhay maging aswang ang kakambal ko. Dadaling ko pa siya sa syudad. Hindi ko siya pwedeng iwan dito. Anong gagawin natin? Raya, Hindi. Hindi paano walang magagawa, Mang Roman. Anong gagawin natin? Raya, patawad. Wala na akong magagawa sa kapatid mo. Pero sa iyo meron pa. Maliligtas pa kita. Ano? Anong sinasabi niyo? Bakit ako? Sa sobrang galit ni Maya nang sabihin kong wala na akong magagawa sa sitwasyon niya, sinabi niya kung hindi siya magiging tao at makakasama sa iyo sa syudad, ikaw ang hindi niya paalisin dito at sa iyo niya ipapasa ang sisiw na nasa loob niya. Ano? hindi. Ano akala niya kay Raya? Sisidlan? Hindi. Putik naman. Dapat pala hindi ka na bumalik dito eh. Papatayin ko siya. Ako ang papatay sa kanya. Jordan, tumahimik ka. Kapatid ko yon. So ano? Papatayin ka niya. Gagawin kanyang aswang. Nandito na siya. Si... Kailangan na natin umalis dito. Kailangan nating bumalik sa bahay nila. Nandun ang kotse ko. Hindi tayo pwedeng tumakas. Ano? At bakit? Magpapakain tayo sa kakambal niya? Kailangan nating mapatigil si Maya. Raya, kailangan nating mapatay ang sisiw ng kapatid mo. Tapos ano? Mamamatay siya? Wala kang ibang pagpipilian. Gusto mo bang maging halimaw habang buhay ang kapatid mo? Bukod sa mapanganib ang buhay mo, hahayaan mo bang habang buhay siyang hindi makakaharap sa salamin dahil sa mga kasalanang nagawa niya? Hindi. Hindi ko kaya. Papatayin ko kayo! Akin ka, Raya! Akin ka! Bitiwan mo ako! Raya! Bumagsak mula sa bubong si Maya at agad niya akong sinakmal. Napaubo ako na humigpit ang pagkakasakal niya. Nanlaki ang mga mata ko habang nakatitig sa mata niya. Nanlilisik ang mga mata niya. Puno ng ugat ang kanyang mukha at parang naaagnas na ang kanyang ngipin. Tumutulo pa ang laway at dugo sa kanyang bibig. Halos hindi na ako makahinga dahil sa hawak niya hanggang sa may hinampas si Mang Roman sa kanya. Na dahilan para masaktan siya at mabitawan ako. Mabilis na pumunta si Jordan sa akin at saka ako tinayo. Bilis, Raya! Tumakbo na kayo, Jordan. Doon sa sinabi ko. Opo! Pagbabayaran mo itong matanda ka! Maya! Shh, sige na, tara na. Saan tayo pupunta? Paano si Mang Roman? Susunod siya. Sinabi niya na sa akin kung saan tayo dapat na pumunta. Para saan? Para wakasan ang pagiging halimaw ng kapatid mo. Jordan, hindi! Raya naman! Muntikan niya ng patayin. Sinabi na ni Mang Roman, Raya, hindi na natin maililigtas ang kapatid mo. Kaya kailangan mong mamili. Hindi ako nakasagot, Madam Venus. Nang sakalin ako ni Maya at natitigan ko siya. Parang nawala na yung kakambal ko. Hindi na siya yun. Kaso parang ang hirap pa rin tanggapin nun. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa connection namin kaya ganun ang nararamdaman ko ng mga panahon yun. Ayoko siyang maging halimaw. Pero ayoko rin siyang mamatay. Ayoko nang mawala ng mahal sa buhay. Pero ayoko na rin magdusa ang kapatid ko. Kaya kahit mahirap, nagdesisyon na akong tapusin na lang ang paghihirap niya. Ayokong brutal ang maging kamatayan niya. Sige, yun ang gagawin natin. Nakikita ko na. Yan ang sinasabi ni Mang Roman na kubo. Tara na, bilis. Halika, tulungan mo ako mag-ayos dito. Kailangan maayos natin to bago pa dumating si Mang Roman. Para saan ba mga to? Hindi ako sigurado. Sinabi niya lang na kailangan na maayos natin to. Jordan,
Raya, Nandito po kami sa loob. bilisan natin. Sigurado akong makakasunod agad si Maya rito. Ano po bang gagawin natin? Ayoko maging brutal ang pagpatay sa kapatid ko. Alam ko, kaya kukunin natin ang sisiw. At yun ang papatay natin. Pero alam mo na ang magiging kapalit doon. Sa oras na mapasa ang isang sisiw at tuloy ang maging aswang, ang pinagpasahan nito. Ang buhay ng taong yon ay kaisanaan ng sisiw. Kaya pag kinuha at pinatay ang sisiw, mamamatay din ang tao. Naiintindihan ko. Mamamatay ang kakambal ko. Raya, wala na tayong ibang pagpipilian. Nais ko lang din sabihin, Raya, na kung hindi natin ito gagawin ngayon ng tahimik, malalaman ito ng mga tao kinabukasan. At sigurado akong hindi sila magdadalawang isip na patayin ang kapatid mo. Maging kayo ay madadamay. Hindi pa po ba nila ito malalaman ngayon? Hindi ba may mga kasamaan kayong nagronda? Kanina patapos ang pagroronda. Hindi ko alam kung may nagising sa ingay kanina. Kaya habang wala pang mga tao, gawin na natin to. Kailangan nating mapapasok ang kapatid mo dito sa bilog na abo. Dito ko gagawin ang ritual para mailabas ang sisiw sa kanyang katawan. Pagkalabas ng sisiw, patayin nyo kagad. Budburan nyo nitong abo. Pagkatapos sabuyan ninyo ng agwa bendita, tsaka nyo silaban. Nandyan siya. Ididistra ko siya. Papapasukin ko siya rito. Jordan, teka lang. Sige na, Raya. Kaya ko to. Samahan mo si Mang Roman dyan at humanda na rin kayo sa pagpasok niya. Maya! Nandito ako! Anong ginagawa niya sa kubo ko, ha? Akin ang tirahan yan! Jordan! Raya, mag-focus ka. Ito, dalhin mo ang buntot pagi. Protektahan mo ang iyong sarili gamit yan. Tandaan mo, Raya. Hindi na yan ang kakambal mo. Isa na siyang aswang. Nagpadala na siya sa kadiliman. Kaya hindi ka dapat magdalawang isip na protektahan ang sarili mo laban sa kanya. Alam ko. Nagtatapang-tapangan ka pa! Raya! Mang Roman! Napasinghap ako nang biglang bumukas ang pinto at kasunod na ni Jordan si Maya na handang-handa na siyang sakmalin. Mabilis na tumakbo si Jordan sa amin. Sinadyang dumaan sa bilog, kaya doon din napunta si Maya. Nahigit ko ang aking hininga nang tumuntong siya sa loob ng bilog na abo. Raya, Jordan, maganda kayo. Tingin mo ba matatablan ako? Ano to? Ano to? Walang iya ka! Mang Roman! Lumayo kayo. Kaya ko to. Huwag niyo akong pansinin. Kailangan mapalabas natin ang sisiw. Akala niyo, mapapalabas niyo ang sisiw na to? Maungang! May kailangan gawin tayo. Magtiwala lang tayo kay Mang Roman, okay? Kaya niya yan. Magagawa niya yan. Talagang papatayin mo ako, Raya? Kakambal mo ako! Iniwan mo na nga ako, ha? Papatayin mo pa ako? Selfish ka! Sarili mo lang ang iniisip mo! Raya, huwag kang makinig sa kanya. Huwag kang papadala. Sinasadya niya yan. Oh, ang sweet naman! Sa tingin mo papayag akong ako lang ang nagdurusa? Hindi! Kung hindi mawawala ang sampang to, ipaparanas ko din sa'yo to! Muntik na kaming matumba ni Jordan. Kumangin ng malakas at nagwala na si Maya sa loob ng bilog. Hindi naman natinag si Mang Roman sa pagdasal ng Latin kahit na napaupo na siya at panay na ang kalmot sa kanya ni Maya. Yun lang ang nagawa ni Maya kasi nasa loob siya ng bilog na abo. Sinubukan niya kaming abutin pero napigil siya nang sabuyan siya ni Mang Roman ng agwa bendita. Kasabay nun ay napaliyad siya at malakas na sumigaw hanggang sa sumuka siya ng itim. Ang sisiw, bilisan niyo! Jordan, ang abo. Eto na. Dito, ibuhos mo. Ang agwa bendita! Teka lang. Silaban niyo na! Tapos na
Tapos na, Jordan. Wala na rin ang kapatid ko. Babe. Tahan na. Nandito ako. Nandito pa kami ng tita mo, okay? Sorry. Sorry, Maya. I'm sorry. Hindi kita nailigtas. Raya, si Mang Roman. Mang Roman, Sige na. Ayos lang ako. Ilipig niyo na ang kapatid mo at umalis na kayo rito. Di kayo pwedeng mabutan ng mga tao rito. Sige na, umalis na kayo. Sige na. salamat po. Maraming salamat po. Sinunod namin ang sinabi ni Mang Roman. Nilibing namin ang kapatid ko. At gusto man naming dalhin ang bangkay ni Yaya. Hindi namin kinaya. Nagdesisyon kaming iwan na lang din ito at ilibing kasama si Maya. Pagkatapos naming linisin ang lahat ay umalis na kami. Hindi namin alam kung anong nangyari kay Mang Roman. Sinundo namin si tita at doon namin sinabi sa kanya ang lahat. Diyos ko, ang pamangkin ko. Bakit hindi niyo ako hinintay, Raya? Tita, wala na ho kaming pagpipilian. Tingin niyo ba ginusto ko mamatay ang kakambal ko? Hindi po, tita. Wala ka kagabi. Hindi mo nakita ang nakita namin. Hindi na siya si Maya. Halimaw na siya. Kaya kahit masakit, ginawa namin. Diyos kong mahabagin. Bakit ito nangyayari sa atin? Paano na si Maria? Anong sasabihin natin sa pamilya niya? Hindi ba ang paalam mo, Jordan, ay sa kanila ka pupunta? Paano na tayo ngayon? Huwag po kayo mag-alala, tita. Ako po ang sasagot sa lahat. Ako na po ang haharap sa pamilya ni Yaya Maria. Ang pamangkin ko. Sorry po, tita. Sorry kung hindi ka namin nahintay. Hindi. Ginawa niyo lang ang tingin niyo ay tama. Ayoko rin na magpapahama kayo. At mas lalo kayo kung maging halimaw habang buhay ang kakambal mo. Hindi lang talaga ako makapaniwala. Parang hindi ko na po kayang bumalik doon. Ang sakit-sakit po. Hindi talaga tayo dapat bumalik na. Paniguradong nagkakagulo ng mga tao roon. Asigurado rin akong pagbibindang na tayo ng mga yon. Baka kung anong gawin nila sa atin. Sa'yo, paano pong ang libingan ni Mama at ni Maya? Mamaya na natin yun isipin. Ang importante ngayon ay ligtas tayo, okay? Sa bahay na lang din tayo magpapasyam. Maiintindihan naman ng mama mo yon. Doon na lang din ipagdadasal ang kaluluwa ng kapatid mo. Kung sana'y naging makulit ako. At hindi ko tinigilan si Maya hanggang sa kausapin niya ako. Mas maaga sana nating nalaman. Ewan ko rin ba sa nanay mo kung bakit niya tinago sa atin. E di sana nakatulong tayo kahit paano. Ewan ko, tita. Alam kong tamang ginawa naming putulin na lang ang paghihirap ni Maya. Pero hindi ko pa rin maiwasang mag-guilty. Kasi alam ko may pagkukulang din ako sa kanya. Raya, tama na. Pareho naman tayo may pagkukulang. Pero wala, nangyari na. Hindi natin kontrolado lahat ng bagay at paniguradong may dahilan kung bakit nangyari mga bagay na yon. Sa ngayon, ang tanging magagawa natin ay ang patuloy na mabuhay at ang gawing aral ang nangyari sa ina at kakambal mo. Habang buhay silang nasa puso ko, tita. Hindi ko sila makakalimutan. At ang pangyayari yun. Umuwi kaming tatlo ng Maynila. Walang nakaalam ng ginawa namin kay Maya. Si Jordan ang humarap sa pamilya ni Yaya Maria. Hindi ko alam kung anong sinabi niyang dahilan kung bakit ito namatay doon. At hindi rin naman niya sinabi sa akin. Nagkagulo sa pamilya ni Jordan, lalo na nang malaman ng mga ito ang totoo, na hindi naman talaga sa probinsya ni Yaya Maria pumunta si Jordan. After ng graduation, pinadala nila si Jordan sa Amerika kaya nagkahiwalay rin kami. Namuhay ako ng tahimik. Lumayo kami ni tita at sa kabutihang palad ay nakahanap ako ng trabaho sa airlines. Di ko alam kung tadhana ang may gawa. Pero habang nagtatrabaho ako sa airline, nakita ulit kami ni Jordan. Niligawan niya ulit ako. Tapos naging kami ulit.
Wala nang nakapigil sa amin na magkabalikan kami. 3 taon matapos naming magbalikan, nagpakasal na rin kami ni Jordan. Na makapag-ipon at makakuha ng magandang oportunidad sa Australia, saka kami nag-migrate. Nakuha ko rin si tita pagkatapos. At siya na ang nag-alaga sa unang anak namin ni Jordan habang kami nagtatrabaho. Lumipas man ang ilang taon, nananatili sa puso ko ang aral na nakuha ko sa trahedyang nangyari sa aking pamilya. Napaka-importante ng komunikasyon. Ano man ang mangyari, ang pamilya natin ang kaagapay natin sa lahat. Kung may tampuhan o kagalit man, dapat yung pag-usapan agad. Hindi dapat pinapatagal kasi baka sa oras na handa ka nang makipag-usap ulit, huli na ang lahat. Gaya na lang na nangyari sa amin ng kapatid ko. Kung sana kinulit ko siya at hindi na pinatagal ang tampo niya sa akin, malalaman ko agad ang kondisyon niya. At baka natulungan ko pa siya at nagawan pa namin ang paraan. Hindi na sana dumating sa puntong yun. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Kung sakaling mapili ang aking kwento, maraming salamat po. Salamat sa pagbibigay ng platform para makapag-share kami ng mga ganitong kwento. Huwag po natin kalimutan, mag-like, share at subscribe sa channel ng Aswang Diaries. Pakipindot na rin po ang bell button para updated po tayo lagi sa kanilang mga upload. Kung kayo po ay gaya kung may kwento tungkol sa mga aswang, pwede niyo pong i-comment sa baba at ng akin ding mabasa. Muli, ay salamat. Nagmamahal, Raya.